PBBM, saludo po ako sa iyo. Ikaw ang pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas at sa mundo. Yan. Ikaw ang pinakamalinis. Bakit ka mo? Bakit ka mo? Lagi kang naguhugas kamay. Gusto mo talaga ng Tito Sen, na gusto mo talagang laglagan? Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Komedyante at actor TV host na si Anjo Liana nagsalita na kung bakit galit na galit sa kanya si Senator Tito Soto. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Mainit pa rin ngayon na pinag-uusapan sa mundo ng social media ang isiniwalat ng comedian actor na si Anjo Liana laban kay Senator Tito Soto, na kung saan ibinuking ni Anjo Liana ang di umano'y nakatagong kabit ni Senator Tito Soto, na kung saan si Anjo Liana pa mismo ang naging tulay kay Tito Soto. Gusto mo talaga ng Tito Sen, na gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa iyo, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at ko na, i-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Nang sumabog ang kontrobersya sa manumalyang flood control projects, ay dito nagsimula na nag-alboroto ang marami sa ating mga kababayan, na kung saan noong September 21, 2025 nagkaroon ng malaking rally na tinuligsa ng ilang bigateng celebrity ang nasabing iskandalo ng flood control, na isa nga na sumigaw sa lunita ay si Vice Ganda na nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin ang mga magnanakaw sa kasalukuyang administrasyon. Hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos, at inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay ang atay. Pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga hindi tayo pwedeng maawa dahil mga Maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan namin kayo hanggang mamaya. Ngunit ang hindi alam ng lahat na suportado ni Anjo Liana ang hinaing ng ating mga kababayan ukol sa naganap na nakawan ng administrasyon, na marin niya tinutulan na kung saan patago na rin pala binanatan ni Anjo Liana si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na idinaan niya sa biro na tila hindi nagustuhan ni Senador Tito Soto. PBBM, saludo po ako sa iyo. Ikaw ang pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas at sa mundo. Yan. Ikaw ang pinakamalinis. Bakit ka mo? Bakit ka mo? Lagi kang naguhugas kamay. At nitong huling
Kahapon nga ay naglabas ng panibagong video si Juliana na kung saan dito niya ibinulgat ang totoong dahilan kung bakit galit na galit sa kanya si Senator Tito Soto dahil di umano sa magkaiba ang kanilang paninindigan pagdating sa politika na kung si Senator Tito Soto ay pumampi sa kasalukuyang administrasyon na nagkaroon ng kontrobersya ng malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan nang sumabog ang isyu sa manumalyang flood control projects. Siya naman ay kampi kay VP Sara Duterte. Nadagdag pa sa binitiwang salita ni Juliana, ayaw niya magpakatuta kay Senator Tito Soto pagdating sa paninindigan ng politika kung hindi magpakatuta ito para sa taong bayan. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang video. Si Vic tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato dyan sa ito. Vic tsaka si Joey, nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Wala akong magagawa. Inaapi ako ng Itbulaga eh. Kaya yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Unang-una, sa politika gusto yung side ni Tito Sen. Nandiyan siya sa side ng nakaalyado siya sa gobyerno eh. Doon pa lang hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago membro ako ng Itbulaga. Magpapakatuta na lang ako kay Tito Sen, ganun ba yun? Wala pa akong sariling buhay, wala pa akong sariling desisyon. Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay VP Sara. Ano to, habang buhay, perket magkasama tayo dati Tito Sen, perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay VP Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong presidente mo. Tuta mo Tito Sen habang buhay? Teka muna. Kung ako'y tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Yan. Tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo, Tito Sen, talagang hindi ako sasama sa dyan sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama dyan sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinaka-kurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay VP Sara. Dito ako. Dito ako sa DDS. Magdedeklara na akong DDS. Mag-a-apply na akong Senador Bryce. Mag-a-apply na akong Senador dito kay VP Sara. Titikat ka na. Titiket na ako para kung manalo ako pagdating ko sa Senado, sige, doon kami debate ni Tito Sen. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!